bakit may mga masasamang nangyayari sa mabuting tao? Why bad things happen to good people? Kuminsan natatanong ng tao ang mga bagay na ito. Yung ating ebanghelyo ay nagpapahayag na inang kasagutan tungkol sa katanungan na ito, sapagkat nagkasiktid ng masamang damo ang kalaban. Well, bahagi yun sa trigo, tulad na ipinamani ko kahapon. Isa sa pagkakaiba ng trigo at ng palay, yung palay ay itinatanim sa matubig. Yung trigo, hindi ho sa matubig yun. Kahit kakaunti lang ho yung tubig na ilalagay mo doon. Hindi ho katulad sa palay, hindi na kailan nakalubog sa tubig. Ito po ay sa tuyo. Kaya kapag binunod mo ang damo, ay malaki ang tsansa na mabubunod din ang trigo. Hindi ko katulad sa palay kasi basa, matubig. Pwede mo iwanan yung palay, bunutin mo yung damo. Bahagi yun na makita natin, hindi nangulugan na tayo ay mabuti, ay walang masamang mangyayari sa amin, sapagkat may mga kasama tayong mga damo, may mga taong gumagawa ng masama. Ang tutusin, talagang mga masasama si damo. At nakikita rin po natin sa ating pagkilos sa daigdig na ito na sabi nga po natin, kuminsan tayo rin ay nagkakamali. Kaya may mga masasamang nangyayari. Pero kahit na wala tayong ginagawang masama, gawa na pagkahak natin sa daigdig na ito, may mga taong gumagawa ng masama, ay hindi tayo immune na madali sa ginagawa nilang kasamaan. Apektado tayo. Kaya rin yung paanyaya na ipinapahayag na Jesus, hindi lang o pwede na tayo lang ang gagawa ng mabuti. Pinakailangan na magsumikap din tayo na paanyayaan ang iba na iwasan na gumawa ng kasamaan. Pinakailangan lahat tayo gagawa ng mabuti. Pinakailangan din natin. Hindi po kasama rito yung yung mga tinatawag natin mga aksidente. Pero sabi ko nga, yung ibang aksidente, pwede rin po pag-ingatan para huwag tayong humantong sa tinatawag nating aksidente. Kaya napakahalaga rin yung patuloy na pag-iingat. Pero yun yung maliwanag ko, na sa mundong pagtahak natin sa daigdig na ito, talagang napakahirap magpakabuti kasi kahit hindi kayo nagpapakabuti, pwede ka pa rin gawa ng masama. Kaya kahit na ipinangako ng Diyos natin
na yung nagpapakabuti ay kanyang pagpapalaan. At isa po yun sa dapat natin din isipin, na sa pagtahak namin sa daigdig na ito, na maunawaan natin kung bakit tayo ay nakakaranas ng mga masamang pangyayari. Hindi yun sapagkat gumagawa tayo ng mabuti, ngunit naapektuhan tayo ng mga taong hindi gumagawa ng mabuti. Naapektuhan tayo ng mga taong gumagawa ng masama. Kaya din pagsumikapan din natin na lahat dapat gumawa ng mabuti. Kasi hindi natin may alis na alin, siguradong maapektuhan tayo ng mga taong gumagawa ng masama. Kaya yun po yung unang pagbasa na ipinaalala ko sa atin. Lalong-lalo na doon sa mga paalala na ipinahayag po ni Propeta Jeremias, lalong-lalo doon sa mga nangaapi, sa mga ulila at mga balo na inaapi, inaalala, yung mga balo na ngayon at saka mga ulila, inaapi pa. Bakit? Sabi nga natin, masamang damo Pero yun yung hamon na ipinapamanig sa atin ng Panginoon Kapal. Na kaya nga po minsan sa pagkilos natin sa daigdig na ito, medyo malaki yung hamon. Kasi hindi lang ikaw hindi lang panawagan na ikaw ay magpakabuti. Yung panawagan na alin na maging daan din para yung iba ay maging mabuti. Bahagi yun na kung saan ay pinaalala sa atin. At sabi nga po natin, matanggap natin ang isang katotohanan na kahit na gumagawa tayo ng mabuti, may mga masamang mangyayari sa atin. At kinakailangan nating harapin ang mga bagay na ito. Manatili tayo. Kasi ano ang sabi ng Panginoon? Yung mga trigo, yung mga mabubuting mga itinanim ng Diyos, ay ilalagay niya sa kanyang kamalig. Kaya nawa manatili tayong mabuti kahit na may mga masasamang nangyayari sa atin. O mas sabi nga na, manatili tayong mabuti kahit doon sa mga gumagawa ng mga masasamang bagay sa atin. Baka sakaling sa pagiging manatili natin mabuti, yung mga gumagawa ng masama sa atin ay baka magbago. Magkaroon sila ng pagbabago ng kanilang puso. Pagkakataon na kung saan ay makita natin. Kaya ito yung idulog natin sa harapan ng Panginoon Kapal. Panyaya na maging manatiling mabuti kahit na sa gitna ng mga masasamang pangyayari. Bakit? Mabuti tayo Hindi tayo masama. Yun ang huwag natin kalimutan. Kasi baka akala ng iba, mabuti ka lang kasi mabuti yung nangyayari sa iyo. Hindi. Maging mabuti ka. Kahit ginagawan ka ng masama. Bakit? Trigo ka
Hindi ka masamang damo. Kaya ikaw, identity mo, anong identity mo? Ang pagiging mabuti. Hindi mo identity yung alin. Maging masamang damo. Kaya kinakailang babalik tayo roon. Huwag natin kalimutan. Sa isang pagkakataon, sabi nga natin, ang tawag natin doon, bilang mga binyagan, bilang mga anak ng Diyos. Kaya tayo gumagawa ng mabuti. Mga anak tayo ng Diyos. Hindi tayo mga anak ng demonyo. Kasi yun ang trabaho ng mga anak ng demonyo gumawa ng masama. Ano yung trabaho ng anak ng Diyos? Gumawa ng mabuti. Kahit na ginagawan ka ng masama.